Jam Ignacio at Jelly O, isang nakakagimbal na insidente ng sinasabing pananakit. Noong February 12, 2025, isang nakakapangangilabot na pangyayari ang naganap na kinasasangkutan ni Jam Ignacio, dating kasintahan ng aktres TV host na si Carla Estrada, at ng kanyang kasintahan, si Jelly O. Naglabasan ang mga nakakasakit na larawan ng mukha ni Jelly na puno ng pasa sa social media, na ipinakita ng kanyang kapatid na si Joo, na nagdulot ng galit at pag-aalala tungkol sa di umano'y pananakit sa bahay. Ayon sa post ni Joo sa Facebook, sinasabing sinaktan ni Jam si Jelly nang walang dahilan habang pauwi sila sa sasakyan. Sabi niya na bigla na lang, sinuntok at binugbog ni Jam ang kanyang kapatid, na nag-iwan sa kanya na walang magawa sa loob ng nakakandadong sasakyan. Dagdag pa ni John na kinuha ni Jam ang telepono ni Jelly, na pumipigil sa kanya na humingi ng tulong. Mabuti na lang at nakasigaw si Jelly para humingi ng tulong sa isang tollgate na kanilang nadaanan, na nakaalerto sa mga awtoridad. Detalyado sa post ni Joe ang sumunod na pagtatangka ni Jam na tumakas mula sa pinangyarihan at ipinahayag ang kanyang galit at pag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang kapatid. Nag-post din si Jelly sa kanyang Instagram stories ng mga larawan ng kanyang mga pinsala, na sinamahan ng isang caption na nag-aakusa kay Jam sa pananakit at nagbabanta ng legal na aksyon, at Jam Ignacio magkita tayo sa kulungan, at Jam Ignacio will see each other in jail. Ang pangyayari ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa industriya ng entertainment sa Pilipinas, na nagdulot ng malawakang pagkondena at pag-aalala. Nagudyok ang balita ng mga talakayan tungkol sa paglaganap ng karahasan sa tahanan at ang kahalagahan ng pagbibigay ng suporta sa mga biktima. Habang hindi pa malinaw ang mga detalye tungkol sa sanhi ng di umano'y pananakit, ipinakita ng pangyayaring ito ang pangangailangan para sa isang seryosong pag-uusap tungkol sa karahasan sa tahanan sa Pilipinas. Ang mga akusasyon laban kay Jam Ignacio ay partikular na nakakabahala dahil sa kanyang pampublikong personalidad at ang katotohanan na naganap ito sa konteksto ng isang nakatoong relasyon. Binigyang diin din ng publikasyon ang pangako nitong ibahagi ang kanilang mga tugon sa sandaling matanggap nila ito. Ang sitwasyong ito ay nagsisilbing malinaw na paalala na ang karahasan sa tahanan ay maaaring mangyari sa sinuman, anuman ang katayuan sa lipunan o dinamika ng relasyon. Mahalaga para sa mga individual at sa lipunan bilang isang buo na makilala ang mga palatandaan ng pang-aabuso at magbigay ng suporta sa mga biktima. Ang pangyayaring ito ay nagsisilbing tawag sa aksyon para sa patuloy na mga pagsisikap na itaas ang kamalayan, bigyang kapangyarihan ang mga biktima, at panagutin ang mga nagkasala.